Okay, great morning mga partners, no? So, welcome sa isa na namang panibagong video presentation, and in this video, pag-usapan natin kung paano tayo mag-encode sa ating fact cycle matrix. So, unang kailangan mong gawin is mag-open ka ng dalawang tab. Yung first tab is factcyclematrix.net/login. Pangalawang tab is factcyclematrix.net/signup. So, pinagkaiba lang niya is yung extension ng isang login saka isang signup. Okay, so sa login, first, kailangan natin gawin is mag-login ka muna sa account mo kung saan ka mag-encode o sa account ng member mo na pag-encodean mo. So, gamitin natin sa example nung yung account ng isa sa mga partners natin. Login tayo. Yan. So, ito yung dashboard na makikita mo, no, pagka nakapag-login ka na sa yung back office dito sa ating FCM. And click mo lang tong network dito sa gilid. And then makikita mo dyan network list, phase 1 and phase 2 genealogy. Click lang natin yung phase 1 genealogy. Para makita mo yung kabuuan ng genealogy mo. Pero dahil in this case, siya palang yung na-encode natin, no? Okay, so bakit kailangan i-open mo muna, mag-sign up ka muna para makita mo exactly. For example, meron ka ng mga members sa field na to at magbabato ka ng tao sa kanya para makita mo yung exact username niya, no, ng pagbabatuhan mo. Kasi kailangan mo tong i-copy ng exactly para hindi magkamali yung system, no, kung saan niya ibabato yung i-encode mo at hindi magkaroon ng error doon sa ating mga codes na mamaya pakita ko sa inyo. Okay. So dito naman sa sign up, dito natin i-enter yung information ng member ng encode natin. Okay. So, encode tayo, no? Magkaroon tayo ng on-the-spot encoding. Example lang to para makita nyo mga partners. So, copy natin yung username ng member na pag-encode natin. And ipipaste natin siya dito. Ayan. So, kanina na-paste ko na siya, no? So, dito sa field na to, dalawa yan, makikita nyo. Isang sponsor username and isang placement username. Okay, so pareho lang yung information na i-paste mo dyan. Information ng sponsor. Okay. So, dito sa GFAX fact cycle matrix natin, meron tayong direct referral, no? So, kung marami kang direct, gusto mong batuhan yung member mo, for example, nasa taas ka ni Cloud, yung username mo, pwede mong i-enter dito sa sponsor username. Tapos, ang placement sa ilalim ni Cloud. Ang mangyayari niyan, yung direct referral is mapupunta sa iyo. Pero ang placement, si Cloud. Okay? So, clear tayo dyan mga partner, no? Pero, in this case, yung encode natin is second account ni Cloud. So, siya yung gagamitin natin parehong information. So, siya din sa sponsor username. Siya din sa placement username. Okay? Tapos, enter na natin yung personal information ng ating i-encode. So, meron na akong copy dito. Okay, mali. Okay. So, first name, copy lang natin. Copy paste. Ganyan na siya kasi mga partner, no? Okay. Tapos, dito sa portion na to, makikita niyo yung placement kung left or right mo siya ilalagay. So, lagay natin siya dito sa left. Select natin left. And dito natin i-enter yung ating dalawang pin code, no? Okay. So, meron tayo ditong sample pin code na na-prepare kanina. So, dito ito yung first pin code. Enter natin siya dyan. And second one. And then, click next. Ayan. So, pagkatapos mong ma-fill upan yung first page, lalabas itong second page, yung mga further information na kailangan mong ilagay dun sa information ng i-encode mo, no? So, dito sa field na to is yung kanyang username. So, kanina, ang username ng main account niya is Cloud4501. So, gawin natin Cloud4502. Second account naman yan. And gagawa ka ng password mo. Okay, so gawa na lang muna kayo ng default password. For example, is 123456.
Ayan. And then, birthday niya, enter mo dyan, email address niya, contact details. And of course, email address. Ayun, na-enter na natin. And address, home address. Ayan. So, dito si system is strict siya no, na ibigay mo yung mga information na yan. Especially zip code, no? So, ito makikita nyo naman to sa Google once na nag-search kayo ng isang city or municipality. Kung hindi ma-provide ng member na i-encode nyo yung zip code, pwede nyo na lang search sa Google. Anyway, itong address ay na-edit to kung di ako nagkakamali, no? So, pwedeng gumawa muna kayo dito ng temporary address. Ako, normally, nilalagay ko muna dyan yung address ko. Ayan. So, para dire-diretso na, tapos, pa-edit na lang natin sa member sooner. And then, click register. Ayan. So, scroll up mo lang siya para makita mo. Ayan. So, registration was successful. Pagka meron kang maling information na nailagay dyan, mag-feedback naman si system kung ano yung dapat mong i-correct, no? Okay, so balik tayo dito sa account niya kanina. Refresh natin yung browser. Ayun, pasok na siya. Okay, so encoded na si Cloud4502. Okay, so paano yung mga may smartphone ng gamit, no, na hassle magbukas ng dalawang browser para alamin kung kanino nila ibabato yung isang i-encode nila. So, mas okay lang na mag-open ka muna ng isang browser. Tapos, kung halimbawa, dito mo kay Cloud4502, may ibabagsak ka isang tao dito, copy mo na lang yung username niya. Tapos, save mo sa isang notepad dyan. Yan, for example, ganyan. Okay, para alam mo kung kanino mo ibabato, ika-copy-paste mo na lang, no, para hindi ka magkamali. Okay, so kung meron kayong further questions, mga partner, chat box na lang tayo. And, yun lang, more power. God bless.